Welcome na lang sa isang episode ng Copy and Session. Sa episode na to, syempre, sasagutin natin yung mga katanungan na nilagay niyo sa comment section. Kaya medyo nakaipon tayo ng mga konting katanungan. Kaya ito, sagutin na natin. Ito, first question, galing kay Ismi Gems. Hindi pa ba namin nakikilala si Master Charles nung sumama sa aming Manila Bicol Ride? Yan yung pinakaunang Manila Bicol Ride. Bali ako, Sir Noel, si Sir Ronnie, si Ian, tsaka si Roger. Yan, kami-kami pa lang yan. Sa pagkakakwento ni Charles, hindi pa siya gaano on to biking yan eh. Kumbaga, ano pa lang siya nun? Nasa bike to work pa lang. Pero nung mga succeeding rides na, ayan, naisama na namin sa ating vlog. Pero kung maaalala nyo, nung sa mga dati nyo nakikwento, si Charles, nakasama na namin dati sa Manila Zambales. Nung nag-Crystal Beach kami. Pero nung mga panahon yun, hindi pa gano'n nagbablog si Ian Howe. Ayan, pwede natin ulitin yan. Siguro yung Manila Zambales. Ian Howe, baka naman. Next question, galing kay Daisy Abides. Kailan kami maglalago na loop ng Team Apple? Ayan, tama-tama. Nung Sabado, naggawa tayo ng ating Laguna Loop na ginawa natin ng gabi. Yung Laguna Night Loop. Ayan, night ride na ginawa natin. Nag-ride out tayo from Muntinlupa ng 9 PM. Tapos na tayo kinabukasan na. Sinamantala namin yung lamig ng gabi kasi pagka ngayong summer, ginawa mo yung Laguna Loop. Sa mga weather forecast, umaabot na ng 41 degrees yung heat index. Tapos ang isa pa nakapagpalala ng init, yung paligid kasi ng lawa, mataas kasi yung humidity doon. Kaya sobrang nakakalaspag. Kaya, minabuti namin na gawin siya ng gabi, yung ating Laguna Loop. Tapos yan, panoorin nyo yung upload ni Ian Howe ng Laguna Loop. Napakalupit. Napakarami nang sumama, sobrang nag-enjoy lahat. Tsaka, nagkita kita sa stopover, kanya-kanyang experiences. Kaya panoorin natin. Next question, galing kay John Mico Nieva. First time daw niya mag 100 kilometers plus na ride. Laguna Loop pa. Kinaya naman kahit beginner sa super long ride. Ngayon daw, pagka ginagawa niyo yung Laguna Loop, basic na lang. Yan naman kasi pagka nakakasanayan mo na yung mga ganyang loop, tapos naging komportable ka na sa route, tapos yan, alam mo na kung saan titigil, ano yung i-expect mo sa kalsada, tapos kung gano'ng kahaba yung mga patag, at saka ahon. Sa mga succeeding mo na gagawin yan, mas magiging bearable na yan. Kaya, yan, sa mga nagbabalak mag-Laguna Loop, yung mga first ride nyo, unti-unti nyo lang, huwag yung gano'ng parasahin para matapos nyo. Tapos pagka medyo nakakaluwag-luwag sa schedule, tsaka sa weather, ulit-ulitin nyo. Napakagandang pag-i-ensayo din yan kapag magagawa tayo ng mga multi-day rides. Next question, galing kay Bikes and Guitars. May advantage ba ang di paggamit ng bar tape o personal preference lang? Sa road bike kasi madalang lang ako humawak sa tops tsaka sa drops. Most of the time, doon lang ako mahawak sa hoods. Kaya hindi na ako naglalagay ng bar tape. At the same time, yung sa bar tape kasi, pagka napabayaan mo ng matagal, yung mga pawis kasi na nailalagay mo sa bar tape, naiipon kasi. Tapos maggagawa siya ng asin-asin. Tapos pagka tumagal, hindi mo na napapansin, nakakorrode kasi yung aluminum. Tapos, nagiging prone na siya sa breakage. Kaya kung naka-bar tape ka, silip-silipin mo. Kahit mga twice a year or once a year, papalitan mo talaga yung bar tape. Kasi pagka, naipunan ng asin yung bar tape, tapos nagkorrodo sa aluminum, kumbaga safety concern na din. Pero sa akin, more on personal preference kasi, ulitin natin, doon lang naman nakahawak sa hoods lang ng ating road bike. Galing kay Reska, anong type of bike daw ang ma-advise natin para sa nagsisimula pa lang mag-aral mag-bike? Sa ganitong nagsisimula pa lang, siguro yan, sabihin natin na village riding ka lang. Maganda yan, simulan mo sa folding bike siguro, pwede. Pero kung in the future, nagbabalak kang gawa ng mga trail rides, mountain biking, tapos magawa ng long rides, mga social rides, siguro diretso ka na sa mountain bike. Sa mountain bike kasi, madali kasing i-address yung bike fitting. Kumbaga, madaling mag-adjust ng stem, madaling mag-adjust ng saddle. Tapos, syempre, pagkahawak ka sa handlebar, diretso lang siya eh.
Hindi mo kailangang mag-adjust ng kurbada ng katawan. Kumbaga, yun na siya, patong ang kamay. Kumbaga, less ang body adjustments kapag ka nagsimula ka sa mountain bike. Tapos, ayan, at home, mas madaling pihitin kung mag-personalize ka ng fitting para sa'yo. Pero as major advice, syempre, bike fitting muna bago bumili ng bike para hindi ka magsisi. Lalo na kapag bibili ka ng gravel bike o kaya road bike. Ayan. Bike fitting first before ka bumili ng bike. Sobrang hassle kasi pagka nakabili ka ng maling bike, syempre, bebenta mo at loss doon para sa'yo. Tapos, mahirap din mag-trial and error. Kaya kung halimbawa, meron ka namang budget, kaya medyo nakakaluwag-luwag, bike fitting muna bago bumili ng bike. Pero saan nasagot ko yung tanong mo, kung nagsisimula ka pa lang mag-bike, kung village-village lang, mga short rides, mga ikot ng UP, pwede ng folding. Pero kung napo-foresee mo na magsiseryoso ka sa biking, go for mountain bike. Next question galing kay Edge the Ride. Magkano nagastos namin sa lahat-lahat dun sa Nag-Manila Tacloban kami? Pagka ganitong multi-day ride tapos hindi ka naman tatawid ng dagat, ang budget natin dyan, kumbaga maximum na 1,000 per day. Kasama na yung accommodation mo. Pagkain, hydration, tapos syempre reserva para dun sa mga mechanical. Kumbaga sapat na yan, 1,000 per day. Pero syempre kung magkakaroon ka ng major na mechanical issue, halimbawa papalit ng pyesa, doon magdadagdag ka talaga. Pero as a baseline, 1,000 per day, safe ka na dyan. Kumbaga, sobra-sobra na yan. Kung magtatawid dagat man, mache-check mo naman yan dun sa mga website ng ating mga Ports Authority. Kung magkano yung bayad sa tawid dagat. Tapos, syempre, yung pagkarga ng bike sa mga Roro, may bayad din yan. Next question, galing kay Escalar 80. Possible ba daw ang gravel bike na naka-caliper brakes? Anong brand ng frame sa ganitong setup? Sige, kung magbabalik tanaw tayo, kasi nung kapanahunan, wala pa talagang gravel specific na frame eh. Pero kung magagawa ka ng ganitong setup na naka-caliper, siguro yung mga sinaunang mountain bike, tapos lagyan mo ng drop bar, yan siguro papasok yan. Tapos caliper brakes, kung caliper brakes, syempre asahan mo yung brake lining mo, madaling mapupudpud yan. Lalo na kapag putikan yung ride mo. Kasi kasama ng kikis-kis yan dun sa brake pads mo eh. Pero pagka tuyo naman siguro, more on maalikabok lang yung rota, tapos hindi naman babad sa preno ang ride mo, pasok na yung caliper brakes. Syempre, pipiliin mo din yung weather na pagbabaykan mo. Pagka maputik, tapos more on water crossing, tapos mga buha-buhangin, kumbaga para sa akin, hindi ko na-advise. At ito nga pala, i-invite ko kayo manood ng ating first na lecture series dito sa JBA Consultancy Firm. Ayan, maraming salamat sa pagpapa-unlock sa atin, sa pagbibigay ng lecture. Magkakaroon tayo ng lecture about hypertension in the workplace sa May 9. At ito ay free na lecture para sa inyo. Pero kung gusto nyo mag-avail ng ating lecture certificate, may babayaran lang tayo na kaunti. Invite ko kayo manood niyan, tapos at ito, ilike na din natin yung page ng JBA Consultancy. Ayan, part tayo dyan. Bali, magbibigay tayo ng mga lecture dyan. So, sa lecture ngayon about hypertension in the workplace, ang target natin dito yung mga HR professional, mga member ng Safety and Health Committee, tapos mga safety officer, safety manager, tapos, syempre, sa general public din para at awareness na din tungkol sa hypertension, lalong-lalo na sa lugar ng pinagtatrabahuhan natin. At ayan, yung ating registration link, lalagyan natin sa description, tapos doon sa Facebook page ng JBA Consultancy Firm. At ayan, nandito tayo ngayon sa Higher Grounds Coffee, brought to you by 12 Bikes, dito sa Philinvest Alabang. Thank you kay Boss Rix sa pagpayag na mag-vlog tayo dito sa kanyang bike shop dito sa Riverbanks sa Festival Mall. At sana nasagot natin yung mga katanungan ninyo na nalagay sa ating copy and session. Kung may mga question pa kayo, ilagay nyo lang sa comment section. Okay?
Thank you!